Sa iba pang balita, patuloy ang Department of Agriculture sa investigasyon sa kontrobersyal na 10 billion peso pork barrel scam. Ayon kay Secretary Proceso Alcala, naisumite na rin niya kay Pangulong Aquino ang report kaugnay ng nasabing usapin. Para sa detalye, kami, Sam. Matapos masangkot ng Department of Agriculture na pinamumunuan ni Secretary Proceso Alcala sa pork barrel scam o ang pagbigay ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga kongresista sa mga di umano'y peking NGOs, klinaro niya na hindi sila ang namimili ng NGOs dahil nakasaad na ito sa proposal ng kongresistang lumalapit sa kanila. Automatic po kasi yan, ang namimili po ng dadaanan ng pondo ay yung po mga may-ari po ng PDAF. Hindi po kami ang nag-identify. Kung sino po yung kongresista na siya po ang namimili po sa andadaan ng kanilang pondo. At saka kung sila po, kung ano po yung klaseng proposal, yun po yung gagawin ng NGO. At tapos kami po, nagpa-validate na kami at amin pong bine-verify at saka kina-qualify po kung ito po pwede. Ipinag-utos ng kalihim ang investigasyon nito. Ito ay pinangungunahan ng Internal Audit Service ng Kagawaran. Isa rin sa mga nadawit sa scam ay si Department of Agriculture Assistant Secretary for Finance Ophelia Agawin na siyang nagbibigay ng accreditation sa mga NGO people organizations na nakalista sa ilalim ng Kagawaran. Iniutos din ni Secretary Alcala ang kanyang pagpapaliwanag at habang patuloy ang investigasyon ay nagtalaga muna si Alcala ng interim chair ng NGO committee. Ito ay si Assistant Secretary Edilberto De Luna. Nakahanda naman ang kalihim na magbitiw sa pwesto kung sakaling lumabas sa investigasyon na siya ay may pagkukulang. Sinasabi po naman ako po ay magre-resign. I think, kung ito po yung pagbibintang na ginagawa sa akin, ay diretsong ito po yung nakaka-epekto doon sa aking dapat na ginagalawan para sa aking tungkulin sa ating taong bayan at sa ating Pangulo, ay siguro nga po yung gagawin ko. Ngunit ito po ay, kung baga po ito ay nasa dulong-dulo ng obligasyon ng isang hepe na isang kagawaran na inaakusahan pa rin lang. At kung sana po yung makikita ninyo, at alam ko po kayo mas magaling dito sa balita, na yung pong mga balitang inilalabas sa dyaryo, ay twisted po yung nakalagay sa ibabaw kaysa dun sa nilalaman. Blacklisted naman na ang mga di umano'y peking NGO gaya na lang ng kaupdan para sa Mangunguma Foundation. Samantala nakatakda namang isumite audit system ang kanilang report sa Agosto 8. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.